Abot siyan! Shit! Nablainan! Abot siyan! Good morning, tropa! Oh my goodness, ang init-init, tapos traffic. Oh my god. Ang sarap po. Kita niyo yung araw, tirik na tirik. Today is March 1, 2024. So ngayon, pasok na tayo sa trabaho. Schedule ko today is 2 to 10. Sarap. Mapapamura ka talaga eh. Mapapakanta ka nung kanta ng Kamigazi, yung shit sa mainit, abot siyan, shit sa mainit, abot siyan. Yun. Ay nako, pero mas gusto ko na to kaysa sa umuulan, di ba? Pero dapat sana walang traffic. Ano ba yan? Mainit na nga, traffic pa. Bakit naman? Huwag na dapat traffic. Doon lang pala. Okay, dire-diretso na tayo. So ngayong araw, tropa, wala lang, naisipan ko lang ikabit tong camera natin. Kahit na as usual, ang makukuha na lang natin ay yung mga lugar papasok sa trabaho ko. Papasok ng Wyatt Philippines. So kung nagtatanong kayo kung ano itong dinadaanan ko, kalsada. Hindi, ito ay parte pa rin ng Kabuyaw. So lulusot tayo ng Terley, and then Dismo. Ayan, tatagos tayo doon sa tawag dito, may Huwagang Pader, kung saan magbabayad tayo ng 10 piso. 10 piso, sabihin ko sana 10,000 eh. Bayad tayo ng 10 piso. Mas mahal pa sa toll gate. Wala tayong magagawa. Okay lang kasi mas makakatipid tayo. Hindi tayo magbabayad ng 20 pesos kapag doon naman tayo dumaan sa kabila, yung tinatawag naman na Carmel Ray. So ano kayong pag-uusapan natin ngayon? Wala akong masabi, wala akong maiisip. So ikwento ko na lang mga tropa. Medyo nagiging busy talaga ako ngayon dun sa aking munting negosyo na pinasok, yung pagtitinda ng second hand na laruan. So yung mga vintage na laruan, yun, binibili ko yun, tapos ibibenta ko, papatungan ko siya. In other words, buy and sell. So sa una, katulad ngayon, nag-struggle pa ako na makabenta. Kasi syempre bago lang ako dun sa industriya. So hindi pa ako kilala. Kumbaga, ilang buwan pa lang naman ako eh. So hindi continuous yung kita natin. May time na sa isang araw, isa, dalawa, may time na wala. Sa buong araw wala. Pero ang kagandahan kasi doon, hindi siya nasisira, diba? At the same time, habang tumatagal, lalong tumataas yung presyo ng isang bagay. Pero syempre, yung mga dapat na bibilhin mo, o yung ikikip mo, dapat may value, o meron mga istorya. Yan, kumbaga may istorya. So yun yung mga hinahanap ko ngayon. So sana may mapuntahan tayo na mga nagbebenta ng mga ganung bagay, tapos papatungan na lang natin. For example, nabili ko siya ng 100, nabenta ko siya ng 300 or 200, diba? Para meron tayong kita. Kagandahan pa doon sa mga gantong sitwasyon o kalakaran, sagot ng buyer yung shipping fee. So walang problema si seller. Ang problema na lang ni seller yung paghatid nung nabili doon sa courier o yung shipping courier na pagdadalan mo. Ako kasi ang shipping ko is JNT, ihamak na mas mura kaysa sa iba. Tsaka at the same time, magana yung loob ko doon sa mga pahinante ng JNT. So kilala na nila ako, so madali na. So as I was saying, yun, medyo hindi ako updated na sa pagbablog, pero hinahanap-hanap pa rin ang katawan ko. Kaya eto nga ako ngayon. Kahit na wala akong masabi, nag-vlog tayo, nag-video tayo, para may kwento, may konting kwentuhan. Nabubulol na ako, diba? May mga laruan pa nga pala ako doon. So sa susunod na araw siguro baka ipalaro ko na yun dito. Nag-iisip ako kung saan ko dadalhin kung sa ibang lugar ba o sa Dismo pa rin. So try natin siguro sa ibang lugar naman, para yung ibang bata doon na walang laruan mabigyan natin. Pero yung mga laruan na yun second hand na yun hindi po yung brand new. Yun bigay ng ating tropa na walang iba kundi si Oliver Montero. So siya rin yung nagbigay sa akin ng idea na may pera sa pagbebenta ng laruan. So hindi lang laruan, any vintage na bagay, tulad ng pambukas ng bote, mga ganon, hairpin, barya, anything na may istorya na gamit, pwede natin bilhin at ibenta. Mga tropa natin to. Wala na akong sticker kasi nauubos na ng birthday ko, pinamigay ko na lahat. So pasensya na mga bata, wala na tayong sticker.
Wala na, ubos na. Okay lang. Okay lang daw. Sabi ko wala na sticker, ubos na. So itong lugar na to, siguro pag, ay nako, kung papala rin talaga, itong lugar na to talaga pupunuin natin ng kasiyahan. Yun. Sa madaling salita pasasayahin lalo natin yung mga bata dito. Kilalang kilala na nila ako dito So ito yung dahilan kung bakit tuloy-tuloy pa rin ako. Kahit na minsan pagod na ako. Pag nakita nila ako, masaya sila. Okay na rin ako, masaya na rin ako. So eto na, alampas na tayo ng Dismo. Sobrang init, tropa. Grabe, sobrang init. Malapit na tayo sa Mewagang Pader. So maraming salamat nga pala Hindi ko pa nababanggit yung mga bumili na sa akin. So marami na rin naman. Siguro nasa 20 na rin yung mga nabentahan ko ng laruan. So pinapaikot ko lang yung puhunan natin. So bibili tayo ng laruan, tapos bibenta natin. Tapos pag may bumili sa atin, yung kinita natin, ibibili lang ulit natin ng laruan, di ba? Yan lang yung ginagawa ko para dumami ng dumami. Actually, dami ko ng laruan doon sa bahay na naipon. May mga vintage na rin ako doon. So yung iba nagkakaroon ng interest. So may mga tumitingin-tingin na. So kailangan ko na lang siguro is exposure, yon. Tsaka yung magandang rating natin sa mga bumibili sa atin. Kasi every time na may bumili sa atin, so meron silang chance na i-rate tayo as a seller. So lalagay nila doon kung ba't nila ako binigyan ng 5 star, bakit nila ako binigyan ng 4 star. So nandun lahat yun nakalagay doon. So yun yung kailangan ko para every time na may titingin doon sa aking page, hindi sila magdadalawang isip. Kasi ang rules ko, tropa, ang rule ko is payment first. So every time na mayroon sila nagustuhan sa mga binibenta ko at nagustuhan nila, gusto nilang bilhin, so babayaran nila yan through GCash. Plus on top of it is yung shipping fee anywhere in Luzon. So 75 pesos lang ang shipping fee ng JNT. So for example 300 yung nabili nilang laruan, so plus 75 pesos, door to door na yon. So problema yung iba, nagdadalawang isip or nagkaroon na ng experience na kung saan na ano sila, nabudol, kumbaga na scam. Pagkabayad bigla na lamang daw iba block na sila. So hindi mo rin masisisi yung tao. So yung iba nagdadalawang isip, kaya minsan umaatras pag sinabi kong payment first. Kaya lang, syempre ako dapat ang masunod kasi ako yung malulugi lalo kapag hindi natin ginawa yan. Kumbaga hindi ko na siya pwedeng baguhin kasi yun na yung rule ko. So tiis-tiis na lang. So every time na may mga ganong sitwasyon na nagdadalawang isip sila, sinesend ko yung mga transaction ko, mga previous transaction ko. Ako sa pinapakita ko yung mga pangalan, yung item na pinipicturean ko, yung tracking from JNT. So yun yung nagiging isang bala ko para ituloy pa rin nila yung transaction. Magandang kita sa pagbibenta ng laruan. So kailangan lang maging honest ka. Kaya kailangan check mo din yung laruan bago may benta. Sabihin mo lahat ng problema, lahat ng damages ng laruan, para walang balik sa'yo yung customer. Kumbaga alam lahat ng customer yung bibilihin niya. So wala kayong magiging argumento pagdating sa kanya ng item kasi sinabi mo na lahat, pati presyo, lahat kung kailan darating, diba? So there you have it, tropa. Ang dami ko na agad na kwento, no? Sinare ko lang sa inyo yung isa kong pinagkakaabalahan kung bakit. Tataka nyo ba kasi hindi na daw ako araw-araw nagva-vlog. So yun po yung dahilan. Bukod pa dun sa damit natin na 9 Lives Clothing, so kailangan ko rumakit. Grabe, ang dami namin bayarin, lalo na yung sa sasakyan, ang bigat. Sabi mo 15,000 a month, saan ko kukunin yun? Hindi kaya ng trabaho natin. So there you have it, tropa. Kwento lang ako tungkol sa pinagdadaanan ko sa buhay. Alam ko yung iba hindi naman interesado sa buhay natin, pero share ko lang. So hanggang sa muli, tropa. Buti pa si Tonton. Peace. Bye bye.